Samantala, nagpatupad ng libreng sakay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasunod ng malawakang transport strike sa buong bansa dahil pa rin yan sa taas presyo ng langis. Alamin ang iba pang detalye sa balita ni Graciela Corazon. Sa gitna ng patuloy na krisis sa produktong petrolyo, hindi naiwasan ng ilang militanteng grupo na manahimik at magsawalang bahala sa nangyayaring krisis sa ating bansa. Kalakip nito, ngayong araw ikinasa ng grupong Piston ang isang malawakang transport strike at tigil pasada sa Metro Manila. Apektado ng aktibidad ang mga commuters. Bilang tugon, naghandog ng libreng sakay ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, kabilang na ang Office of the President, Department of Transportation, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ang mga pasahero sa gitna ng ikinakasang tigil pasada ngayong araw. Ang tanggapan naman ng Office of the Vice President of the Philippines or OVP ay kasalukuyan din na naghahatid ng tulong sa mga commuters. 9 na bus ng OVP ang inilaan para sa Metro Manila, Cebu, Davao City, Tacloban City at Bacolod. Kasunod nito, may libreng sakay din na inihandog ang mga local government units or LGUs sa mga lugar na apektado pa rin ng malawakang tigil pasada ng Piston. Sa ilalim ng pamahalaang lungsod ng Quezon City, umalalay at naghatid tulong sa mga commuters ang QC bus, e-trikes, QC-owned vehicles at mga barangay vehicles. Katuwang rin ng pamahalaan ang QC Police District o QCPD at Traffic and Transport Management Department o TTMD upang gabayan naman ang mga motorista at mga pasahero. Ang pamahalaang lungsod naman ng Maynila, maaga pa lamang ay umagapay na sa taong bayan sa tulong ng Manila City DRRM Department at Manila Police District. Hindi naman nagpahuli ang Malabon LGU. Tulad ng ibang ahensya, nagbigay tulong rin ito sa mga nahihirapang sumakay dahil sa nagpapatuloy na tigil pasada. Nakaalerto na rin ang Malabon Command Center at patuloy na nagmomonitor upang matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad nito na maaaring maapektuhan pa ng tigil pasada. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.